malaya at masaganang linggo sa araw na ito, mga kapatid. Sige nga po, pakibati nga po ang inyong mga katabi ng shalom. Amen. Yan. Amen. So, sige po, sabi po sa Psalms 133 verse 1, napakagandang pagmasdan ang mga magkakapatid na nagsasama-sama at nagkakaisa sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So handa na po ba kayong magpuri sa Panginoon? Amen. So tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na muling ipinagkaloob mo upang kami, Panginoon, ay sama-samang magpupuri, sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain ito mula umpisa hanggang pagtatapos. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang siyang kasama namin, Panginoon, upang patuloy, O Diyos, na maipagkat loob namin sa inyo ang papuri, pagsamba na sa iyo lamang nararapat, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maitaas, ang kadakilaan mo, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-manifest, Panginoon, sa lugar na ito. At hindi kami lalabas, Panginoon, sa lugar na ito na hindi namin nakukuha ang aming mga portion. Lord, we thank you, we glorify you, we worship you, and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Truly the presence of the King is in this place. Amen. Hallelujah. Come on, church. Let's give our best clap of praises He deserves. Hallelujah. Lahat ng handa na magpuri. Magsabi na, I will trust the Lord with all my heart. Come on. Amen. Because if we truly trust in Him,
Don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. And I will soar on wings like eagles, held by the hands of God. I will run and not grow tired. The Lord stay my course. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. For I will soar like eagles. For I will soar on wings like eagles, held by the hands of God. I will run and not grow tired. The Lord stay my course. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. I will trust in Him with all my heart. I will keep His promise. Patiently I'll wait. Come on, church. Let's trust the Lord with all our hearts. Hallelujah. And I will soar on wings like eagles, held by the hands of God. I will run and not grow tired. The Lord is stay my course. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. For the last time to sing. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired. The Lord is stay my course. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. I will trust in Him with all my heart. Come on, let's sing. I will trust in Him with all my heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's give God the best clap of praises. Hallelujah. I want to spend the eternity with You. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give You praises. I stand before You, Lord, and give You all my praise. Your love is all I need. Jesus, You're all I need. My love belongs to You.
praises to the Lord. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. And I know I'm not the same. I wanna be with you, I wanna be with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. And I know I'm not the same. My life is changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Hallelujah. We wanna be with you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. To the Lord, you deserve all the highest praises. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we honor you. Come on, church. Let's lift the name of the Lord Jesus in this place. Oh, we worship you. We glorify your name. Oh, we honor you. We bless your name, King Jesus. Oh, we bless your name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, church, let's worship him. Hallelujah. Hallelujah. Truly, Lord, wala na kaming hahanapin pa. In your presence, everything is different, oh God. Because in your presence, there's so much joy. There's so much peace. There is love. There is rest. And we can say, Lord, you are more than enough. You are sufficient. Hallelujah. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. We bless your name. We bless your name, Lord. Oh, we bless your name. Hallelujah. Be magnified. Be glorified, oh God. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near.
above my fears and set my feet on solid ground. And all of my days belong to you. And I'll breathe in your breath of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Hallelujah. I can believe the way your love has gone. I hold on me. Each morning awake to find you near. Oh, you lift me above my fears. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. And all of my days belong to you. And I'll breathe in your breath of life that fills my heart. 'Cause you are my all-consuming fire.
Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay darako sa ating pagbibigay. Amen. Pagsabi sa katabi mo, it's giving time. Amen. Pagsabi ulit sa katabi mo, tayo muli ay magbibigay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Sino po yung naniniwala dito na kapag siya ay nagbibigay, siya ay pinagpapala? O siya ay pinagpala na? May na yan. Uulitin ko ang tanong. Sino po dito, no, yung perspective niya, kapag siya ay nagbibigay, siya ay mas lalong pinagpapala. At kung siya ay mas lalong pinagpapala, siya ay pinagpala ng lubusan. Amen? Ang sabi po sa James chapter 1:17, no? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Amen. So kapag daw po tayo ay nagbibigay, kaya pala tayo ay nagbibigay kasi tayo ay pinagpala na. Amen? So the authentic generosity comes out of a place of gratitude. Kaya tayo ay nagbibigay at ito, pagbibigay na to ay nagiging totoo. Amen? Ito ay nagiging totoo. Bakit? Ito ay tanda ng ating pasasalamat sa Panginoon. Amen? Bakit tayo nagbibigay? Kasi we are already blessed. Tayo ay pinagpala na, ngayon, kaya ikaw ay nagbibigay because yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin, no, ay hindi nasusuklian lang sa pinansyal. Amen? Ang pagpapala, no, once we give our best, no, sa Panginoon, sa ating pagbibigay, ang sabi dito, no, ay di daw po ay nagbibigay na sa atin ng gratitude. Pag sinabing gratitude, ito ay pasasalamat na ibinabalik natin sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya nga po, no, kapag tayo ay nagbibigay, there is joy. Amen. May kagalakan kasi nga, ikaw ay pinagpala. Amen. And ang sabi dito, helping you, ano pa, bakit tayo nagbibigay? Ito daw ay, sabi kanina sa ano, no, doon sa youth service, natakel ito, na ito daw ay parte ng ating pagbibigay para ma-expand o ma-extend, no, yung ministry, no, yung expansion ng kaharian, no, through you, through us, through me, at sabihin mo sa katabi mo, sa pamamagitan mo, nagagamit yung buhay natin para sa mga tao pa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? And sabi niya, helping your church community to acknowledge how they are blessed. Wow! Ina-acknowledge mo pala yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo, ina-acknowledge mo siya kasi siya ay pinagpala na. Sige, hawakan mo yung kamay mo, ina-acknowledge kita kasi pinagpala ka ng lubusan. Amen? Amen ba? Ano pa ang sabi dito? Acknowledge how they are blessed, kung paano ka talagang pinagpala. Amen? Ano pa? By God is a great start to authentic gratitude. Amen. Yung totoong pasasalamat na inaalay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Amen. Sino po dito yung handa na para magkaloob sa Panginoon? Sige, tayo po lahat ay tumayo, no? Itaas natin yung mga kaloob na yan, yung ating i-offer sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige, lahat tayo ay manalangin. Thank you, Lord Jesus. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, Lord. Patuloy namin ibinabalik, Panginoon, ang aming great gratitude, Panginoon, na ibinabalik lamang namin sa iyo, na buo sa aming mga puso, inaalay ang buong pasasalamat, Panginoon, sa mga bagay-bagay na ginagawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Lord, sineselyuhan po namin, dinideklarahan po namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng aming kaloob na to, Panginoon, ay magagamit po, Panginoon, sa iyong ministry, Panginoon, na gagamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang, Panginoon, matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong templo. Lord, maraming salamat. I declare and decree right now, Lord God, multiplication, Lord God, sa kanilang mga source of income, sa kanilang mga pinakukuhanan, Panginoon, ng kanilang mga crops, Lord God. I declare, Lord God, right now, God, multiplication, Lord God, 100-fold, Lord God, in return to them, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat po tayo ay pwede nang ihulog yung ating mga kaloob sa Panginoon.
At habang tayo ay nagkakaloob, sige po, no, dagdag lang po nung ating announcement. So after the service po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating gagawin, no, na training, no, na pagtatapos po, mamaya po after po ng ating main service, no, dahil alam naman po natin after that sobrang matindi po, no. So sasamantalahin na po natin, no, bibilisan lang po natin yung ating mensahe sa umagang ito. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Makisama sa katabi mo, hallelujah to the King! Amen! Sino dito yung excited sa salita ng Panginoon? Amen! Kailangan lagi kang excited. Hindi lang dahil bagong revan ka. Meron nakikita ang banda doon, no? Hindi lang dahil bagong kulot ka. Ayan. Or bagong gising ka o whatever. Kailangan po, no? Every time that tayo ay gumigising, no? Tayo ay nagpapasalamat. Bakit? Kasi nagising tayo ng punong-puno ng inspirasyon, punong-puno ng lakas. Amen? Amen ba? Sino po dito yung masaya? Amen. Kailangan po. Mas maganda yung laging masaya. Amen. Sabi ng Proverbs, yan ay nagdudulot ng medisina sa ating katawan. Yan ang dahilan bakit si Tita Son, yan, nakita nyo na, yung sanhi, no? Ng kanyang kagalingan because of the joy of the Lord. Amen ba? Amen. Sige, tayo ngayon ay darako na sa salita ng Panginoon. Amen. So yung ating pong pag-aaralan ngayon, no, ito po ay aking, ay may title, Seeking God's Will First Brings Perspective. Amen. Thank you, Lord. Pag sinabi pong perspective, no, ano ba yung ibig sabihin ng perspective? Perspective, ito po ay, sa Tagalog po ay pananaw. No? Ang sabi dito, paano daw natin no, sinisik no, yung kalooban ng Panginoon? Kailangan una yan. No? Una talaga yung perspektibo no, ng Panginoon, kailangan sa buhay natin bago ang lahat. At naniniwala ako, kapag yung perspective no, ng ating mga buhay ay ang lagi nating tinitingnan, ay yung nanggagaling sa Panginoon, talagang may enjoy po natin yung buhay natin. Amen po ba? Amen ba? Sabi dito, sometimes, no, our failure to act of anger or rebellion, the Bible warns, sabi niya dito, no, tayo, no, ang Biblia po, no, ang sabi dito ay nagpapaalala sa atin, no, na ang sabi dito na ang laziness, no, ay ito po ay nagdudulot ng mga consequences sa mga buhay natin. At bakit bakit sinasabi ng Bible na tayo ay nire-remind, no? Binibigyan tayo ng babala, no? About sa laziness, no? At sa laziness na to, no, makikita natin diyan ay meron palang mga consequences, no, behind that. Bakit? Kasi nga doon sa mga failure, no, yung sa mga failure, may iba failure na sinasabi dito, yung pagbagsak natin, no, yung mga kahinaan natin, na ang sabi doon na minsan hindi natin namamalayan na ito na pala ay nagdudulot o nagbubunga na, ano yung bunga nito? No? Ng galit at sometimes rebellion. Amen po ba? At yan yung ating tatalakayin ngayon. Amen po ba? And ang sabi dito, the Christian's faith condemns laziness, no? Ang sabi po mismo ang salita ng Diyos, no, ang sabi dito na ang laziness mismo po ang ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang salita. Ang mga taong tamad ay wag. Ano po? No, ang taong tamad ay wag pakainin. So mismo po ang ating Panginoong Yesus, no, sinabi niya po 'yan. So dito, no, ang sabi po dito, no, the Christian faith condemns laziness. Transform saan? Tinatransform tayo saan? Fear into boldness. Amen. Pag sinabing transform fear into boldness, pag sinabing transform, ano ba yung ibig sabihin na other term ng transform? To change. Amen. To change, no, yung takot from boldness. Pag sinabing boldness, ano yan? Katapangan. No? Ano pa? And confronts rebellion in judgment. Amen po. So, pinapakita po dito, no, ng salita ng Panginoon, yung perspective ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na kailangan po ito ay nagiging malinaw at ito ay nagiging stand out, no, sa mga buhay natin. Ito ang ating tinatayuan. Amen po ba? Nakukuha po natin. Example niyan, yung si Jonah chapter 1 verse 1 to 3.
No, makikita na, alam naman natin yung kasaysayan ni Jonah. Tama ba? Sino nakakakilala kay Jonah? Si Jonah po, no, alam naman natin kung ano yung sinabi ni Yahweh sa kanya ng Diyos. Amen. But, dahil nga doon sa kanyang pag-aalala na kung gagawin niya to, no, yung mga sasabihin ng tao sa kanya. Amen? At sa pag-aalala, nakapasakop po doon yung fear. Kaya nga ang nangyari dahil ang nag-overrule sa kanyang buhay ay ang fear. So yung plano ng Diyos sa kanya, no, ang nangyari dito, nagkaroon ng opposite direction. Pag sinabing opposite direction, nagsalungat yung kalooban ng Panginoon, yung gustong gawin ng Panginoon para sa kanya, rather than doon sa kanyang gustong gawin. Kaya nga at the end ng story ng Jonah, ano pong nangyari doon? Nagkaroon ng consequences. At doon sa pagkakaroon ng consequences, doon siya natahuhan. Saan siya natahuhan? Noon siya ay linunok. Hindi po kinain, linunok. Iba po yung kinain kasi nung penganin ni Dambuhala nga sa gisa ni Jonah. Nilunok po siya. At iyon yung isang consequences na nagdulot sa kanya doon sa opposite direction na kanyang ginawa. Amen po ba? Nakuha po ba natin? And ang sabi dito, doon sa opposite direction ng kanyang buhay, nagkaroon ng fear. At the same time, nagkaroon ng rebellion. Ano yung rebellion niya na ginawa? Pinakasyo. Amen? Nag-opposite siya doon sa gustong gawin ng Panginoon sa kanya. At ang sabi dito, ito ay nagbigay, no, ng hindi magandang karanasan kay Jonah. Amen po ba? But the one thing, no, isa sa magandang bagay, no, alam niyo po ba yun? Kasi po, no, i-apply po natin to. Sometimes po kasi ganun tayo. Kapag meron po tayong mga, alam mo yun, yung pag-wake up ko lang Panginoon, pag meron tayong naranasan na mga bagay-bagay na napakabigat, doon pa lang natin nare-realize, di ba? Doon pa lang tayo bumabalik sometimes sa presence ng Panginoon. Wherein, pwede naman tayo na manatili doon sa presensya ng Panginoon even though, no, tayo ay talagang, di ba, na lumalakad doon sa kalooban ng Panginoon. But sometimes, dahil nga inaalaw ng Panginoon itong mga bagay na to, para nga makita natin at matest din natin kung hanggang saan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Bagamat merong mga pinagdadaanan, no, ang mahalaga po dito, no, sabi ko dito, kailangan nag-stand out. No, talagang yung pundasyon natin sa Panginoon ay kailangan nag-stand out ito sa mga buhay natin, gaano man yung mga pinagdadaanan natin. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga ang sabi dito, what he knew, Jonah, no, ang sabi dito, what he knew and he should do. Ano yung mga bagay-bagay na alam niya? Di ba sinabi ng Panginoon sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin? Alam naman niya kung ano yung mga inuutos sa kanya ni Yahweh. May instruction si Lord Jesus sa kanya kung ano yung mga bagay-bagay na dapat niyang gawin. But at the end of the story ng Jonah, makikita natin dyan na talagang mas pinili pa rin yung self-will niya. Amen? At dahil nga doon sa pagpili, doon sa kanyang sariling kagustuhan, so ang nangyari, no, nagka-letse-letse, no? Iiben yung mga tao na hindi dapat, no, maging part doon sa consequences, maging sila ay naging apektado. Tama ba? Saan? Nung siya ay sumakay ng bangka, anong nangyari? Diba? Alam mo yon na hindi natin namamalaya, no? Ikaw yung may kagagawan, pero kung hindi tayo magiging aware, even yung mga tao, no, na hindi kasama doon sa mga pinagagawa natin, pati sila nadadamay. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, nakuha ba natin? At ito po ay paalala po sa atin ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Now, in Proverbs chapter 3 verse 6, New King James Version po, ito pong aking babasahin. No, ang sabi dito, no, ito po ay very familiar verse sa bawat isa sa atin. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Pag sinabing acknowledge Him, ibig sabihin po, paano ba natin kinikilala, no? Kinikilala ang Panginoon sa mga buhay natin. In all your ways, sa lahat ng ating mga
dinadaanan o pinagdadaanan, ang sabi dito, kailangan, ang sabi niya, kinikilala na pa rin natin ang Panginoon. May pagsubok man o wala man pagsubok, kailangan every now and then ina-acknowledge natin siya. Amen po ba? To center ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi ng ano yung pangako ng Panginoon? Rini-remind tayo ng Panginoon, ay acknowledge mo ako. May good things man o may bad things man, may pagsubok man, walang pagsubok, may kayamanan man o merong pinagdadaanan, ang sabi ng Panginoon, mas piliin mo pa rin na i-acknowledge ako. Bakit? Ano yung pangako niya sa atin? He will make direct your paths. Amen? Kapag, in-acknowledge natin ang Panginoon sa mga buhay natin, siya mismo ituturo niya yung tamang landasin na ating tatahakin. Amen po ba? Ang sabi dito, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ang sabi niya, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ngayon ang tanong, gaano mo ina-acknowledge si Lord sa buhay natin? At biglang nanahimik. Amen? Paano daw natin alalahanin ang Panginoon sa mga buhay natin? At ang maganda dito, ang pangako ng Panginoon, kapag pala inaalala natin ang Panginoon, every now and then sa mga buhay natin, ang sabi niya dito, sa lahat ng ating mga ginagawa, ituturo ng Panginoon yung mga bagay-bagay, ang sabi dito, na landas na ating tatahakin. Amen po ba? Now, ang sabi dito, how do we see your perspective in life? Paano mo daw nakikita o nakikita mo kaya yung perspective mo sa buhay na gustong gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Tagalugan kaya po niyan. Paano daw natin nakikita o natatanaw sa buhay natin? Ang sabi dito, nakasama si Lord and how can make productive. Amen. At sa papaanong pamaraan daw po, dapat maging produktibo ang ating mga buhay. How do we see your perspective in life and how can make productive? The view of productivity is fine and good. Totoo naman yan, di ba? Alam ko po, pag tinanong ko ba, ano ba yung perspective mo sa buhay? Siyempre, Pastora, ang gusto ko, unang-unang perspective ko sa buhay, siyempre, unang-unang gusto kong yumaman. Gusto ko yung aking business ay lumago. Yan po ay mga realidad. Tama po ba? Eh, naku po Marinia, tutuya po yan. Kaya Kristiyano ka, o ka-Kristiyano, sa ayaw mo sa gusto, isa yan sa mga pangunahing perspektibo mo sa buhay. Amen po ba? At walang masama po yan. Sabi mo sa mga, walang masama dyan. Mismo po ang Bible tinuturo sa atin yan. Okay? Ang sabi dito, the view of productivity is fine and good and help us to evaluate both performance and personal achievement. Sabi ko nga kanina, reality yan. Habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay buhay, sino po yung mga buhay dito? Automatic. Meron kang mga pananaw na tinatahak, di ba, sa iyong buhay. In your family, in your personal, mga achievement, ang sabi dito, sa mga negosyo natin, meron tayong perspektibo diyan. Tama po ba? And ang sabi dito, ang tanong dito, paano daw natin ito magiging productive? Paano ito magiging produktibo sa mga buhay natin? And ang sabi niya dito, is fine and good and help us evaluate work performance and personal achievement. But the Bible defines productivity. Ano ba yung sinasabi ng Bible about sa productivity? Not only in terms of numbers, but by relationships and character. Amen po ba? When, sabi dito, all is said and done, this form the only bottom line that really matters. Malaki palang factor. Yung relationship at character na bumubuo
para matupad yung perspektibo mo sa buhay mo. Hello po? Yung palang relasyon natin sa Panginoon, relasyon natin sa ating mga pamilya, relasyon natin sa pakikipagkapwa-tao, and even our character, yung pag-uugali natin, ay may laking factor po yan sa perspective po ng buhay natin. Amen. At ang Biblia po mismo ang nagtuturo, nini-remind po sa atin ito ng Panginoon. Amen po ba? And not only, sabi dito, not only in terms, but sabi dito, by numbers. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang doon sa mga minimithi natin personal. Amen na ito yung maging gusto ko. No? Ang tanong, yung bang gusto mo, gusto ng Panginoon? Amen ba? Ito bang gagawin ko na to? Ay gusto ba ng Panginoon? Kaya nga sinasabi doon sa text na in every situation, in every pagkakataon ng buhay natin, kailangan natin i-acknowledge, kailangan natin itanong sa Panginoon. Kaya nga ang pangako ng Panginoon, kapag ginawa mo yung mga bagay na to, ano yung sinabi niya? Ituturo niya, tuturuan niya tayo doon sa mga desisyon na gagawin natin. But ang sabi dito, kapag hindi natin, wala tayong usapan dito about character and relationship, may problema tayo, magiging malaki yung problema natin, kapatid. Amen ba? Ang laki palang factor sa lahat ng perspective ng buhay natin, yung relasyon at karakter na bumubuo sa pagkatao natin. Amen ba? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? What does the Bible, what does the Bible mean when sabi nito, kapag sinasabi sa ating mga buhay about produce? What does the Bible mean when it says our lives are to produce good fruit? Okay. Ang sabi dito, ano daw ang sinasabi ng Biblia sa kahulugan na sinasabi para sa ating mga buhay para tayo ay mag-produce? Ang sabi dito, ng mabuting bunga. Okay. Gusto ko lamang pong i-identify itong symbol na to, itong tatlo na to para malinaw, Ang puno po, di ba, sa Biblia po, in Book of John, di ba? At three, it symbolize tayo. Okay? Soil ay simbolo po ng puso natin. At yung fruit ay simbolo po ng salita ng Diyos. Amen. Kung tayo po mismo, na puno, ay maganda yung ating mga lupa na tinatamnan, yun yung soil, yung puso natin. Every time na maririnig natin yung salita ng Diyos, nasa sa atin po yan kung tatanggapin natin o hindi. Now, ang sabi dito, ang bunga po ay ang salita ng Panginoon. Paano daw po natin ito, idinadala o ina-accept sa mga boys, sa personal natin? Paano natin ina-accept yung bunga na salita ng Diyos sa pamamagitan natin, at paano daw natin ito ikinikip sa ating mga puso? Kaya nga 'di ba doon sa naalala ko to doon sa last session natin kay Pastor Nobo yata, yung the parable of the sower, 'di ba? Itinuro 'yan. 'Di ba? The parable of the sower tinuro doon kung saan yung binhi na naitanim, tama ba? And now ang tanong, marami na po tayong naririnig. Actually ngayon, sabi ko nga, madali nang mag-aral, marami ka nang pwedeng kuhanin about sa pag-grow natin sa Panginoon. Bakit? May mga social media, may internet na, may Google, sabi nga ni Pastor, na pwedeng kuhanin para tayo ay mag-grow. Now, ang tanong, kahit sa dinami-dami pa ng pagtuturo, kahit saan pa tayong lupalop na pumunta para makanig ng salita, ang tanong, paano natin ito tinatanggap? Paano natin ito tinatanggap? Kahit marami tayong naririnig, kung yung puso natin ay hindi tama, bala mo bola yayan sa salta. Pagdimdam imbola pa siya, berong game king pader, mibalik at mibalik yaki ako. Nakukuha po ba natin? So ang tinuturo po ng salita ng Diyos, paano daw tayo na magkakaroon ng mabuting bunga? Hindi po lahat ay nagkakaroon ng mabuting bunga. Ngayon ang tanong, ano yung bunga na meron tayo? At ang sabi po dito, sa Luke chapter 6:14,
43 to 45, Tagalog po yung aking babasahin. Ang sabi po dito, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na mamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Amen po? Ang sabi dito, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapuputi, no, ang sabi dito, ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang, parang putol yung sa akin, puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng bibig. Ang sabi dito, dibdib, ang sabi dito, ulitin ko to. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib. Amen. Now, ang tanong, katulad nung sinabi ko kanina, paano natin ina-accept the fact kapag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon? Kasi kanina, ang sabi nung pinag-aaralan natin, malaking factor, no, yung relationship at character natin sa perspektibo ng buhay natin. Amen po ba? Bakit po sinasabi ito ng Panginoon? Kasi, katulad ng pangako ng Panginoon, ang sabi niya, kapag yung buhay natin ay in-acknowledge natin ang Lord, sabi dito, sa lahat ng bagay, ang sabi kanina, di ba? Now, kapag in-acknowledge natin si Lord sa mga buhay natin at si Lord mismo, ang sabi doon, ang magtuturo sa atin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Now, ang tanong, paano ba, no? Paano natin ina-accept through our mind and through our heart, no, yung mga salita ng Panginoon na naririnig natin, nababasa natin, at nakikita natin? Now, ang sabi po dito, no, a tree is identified by the kind of fruit it produces. Ang sabi dito, ang puno daw po, ang sabi dito, no, ay nakikilala, no, kung anong uri no bunga na meron siya. Kasi ang sabi kanina, no, kung ano yung punong kahoy, kung ano yung puno, ang sabi dito, no, ang sabi dito, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti. Ibig sabihin, no, then sapagkat ang tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Na ang sabi dito, ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama. Ibig sabihin, kung ano yung tinatanggap natin at kung ano yung inilalabas natin, amen, nasa sa atin po yan. Amen. Nung nanitang re-receive mo, nung nanitang tatanggapan mo, at yung lamanan ng puso mo, niyayapin yung dedeklarahan mo, kaya ang nangyayari, ano yung nangyayari sa buhay natin? Yun yung nagmamanifest. Yun na yung nangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Now, ang tanong, ano ba yung mga nilalaman ng kaisipan natin at ano ba yung laman ng puso natin? Kaya nga, ang sabi kanina, malaking factor yung relasyon at karakter na bumubuo sa pagkatao natin. Kasi ang turo ng Panginoon sa atin, ano sabi ni Lord? Maging kawangis. Maging kawangis natin siya, sabi ng Genesis, tama ba? No? Now, if si Christ, no, ang siyang nag-reign sa mga buhay natin, tanong ko po, sa palagay nyo, ano yung bunga na lumalabas sa atin? Mabuti. Tama po ba? But sometimes po, kapag no, may pagkakataon sa mga buhay natin, may meron tayong pinagdadaan, hindi po ito nangyayari. Kaya nga po, no, ang tinuturo po ngayon sa atin, ano yung perspektibo ng buhay natin kapag may pinagdadaanan tayo? And sometimes, binabalikan natin yung nakaraan natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, wag na natin balikan yung dati kasi yung dating ikaw wala na. Kung talagang ikaw ay totoong na-transform at nabago ang buhay. Ang perspektibo po ng isang believers, kailangan hindi na binabalikan yung dati. Kasi ang sabi ng Bible, kung talagang ikaw ay tinanggap mo si Lord as Lord and Savior ng buhay mo, totoong na-transform ka. Amen po ba? Ang sabi po ng salita ng Diyos, yung dating ikaw ay wala na. Itang dating iko, na maputo ko sinta, anani ito. Amen.
CCTV niya. In-upgrade niya. Ne? Yung pinapriority natin dati, hindi si Lord. Ang sabi ng Bible, niya ka no dati ito. Kasi ang totoong na-born again, itang dating pagkatao mo, may wala nito. Hindi physical, ang usapan dito spiritual. Amen ba? Yung sinasabi kaya nga ngayon, yung bunga natin na nagre-reflect sa atin, yung bunga na nanggagaling sa Panginoon. Ano yung bunga nanggagaling sa Panginoon? Yung salita ng Panginoon. Yung salita ng Diyos. Amen po ba? Now, yung puso natin, ano yung laman ng puso natin? Di ba yung soil na ginagawa natin sa lupa, kinukultivate natin yan. Bakit natin kinukultivate? Bakit binibigyan natin ng patabayan? Para yung mga halaman na itinatanim natin doon ay magiging mataba ka no. Maging healthy la. Amen? Para mag-produce sila ng maraming bunga. O ngayon, ano yung susi para magkaroon tayo ng mabuting bunga? It depends sa mga puso natin. Kailangan yung puso natin laging nakatie up kay Lord Jesus. Kapag yung puso natin ay labas, hindi nakatie up, sabihin ko sa iyo kapatid, every now and then yung buhay mo, ganyan na lang. Hindi yan yung perspective ni Lord sa'yo. Kailangan itas tayo tayong standard tamo bilang believers kang Lord kasi dadala tayo ay lagyo na. Christian, lakomit ang IAN, ano yung maiiwan? Dala-dala may lagyo ng Lord. Amen. Patseba sinabi ng Espino. Yan, pamilya yung Espino yan. Di ba? Minsan proud ka. Bakit? Bakit kaya? Kasi pinimbi niya ng apelidong tatang ko yung pastora. Kailangan, no? Ang sabi dito, dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon. Amen. Tatak. Ano ka? Tatak IPG. Mahayungan yan. Amen. Tatak Kristo ka. Nakukuha po ba natin? Paano daw? No? A tree identified by the kind of fruit it produce. Ang puno po, no, ang sabi dito, no, makikilala mo daw siya kung anong uri ng bunga siya. Ngayon ang tanong, ano yung mga bunga? Ano yung mga bunga na nandyan sa puso ng bawat isa sa atin? No? Yan ba ay hindi mabuting bunga? Good fruit o bad fruit? Putaga lang. Ang sabi dito, a tree is identified by the kind of fruit it produces. A good person produces good deeds from a good heart. Pag sinabing deeds, mga gawa, ang mabuting tao daw ay nagdudulot, ay nagpuproduce siya ng mga mabubuting gawa. Bakit? Kasi meron siyang magandang puso. Sino kaya ngayon dito ay may magandang puso? Kasi naniniwala ako, kapag meron kang good heart, may mabuting puso ka, yan ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya hindi ka nakakagawa ng mga bagay na labag doon sa kalooban ng Panginoon. Ako po kasi naniniwala ako doon. Amen. Kapag hindi lang bastang mabuting tao ka, kaya ka nagiging mabuting tao, kasi nga, ginawa kang mabuting ng tao ni Lord Jesus. Hindi lang bastang naging mabuting tao ka, kaya naging mabuting tao, mas lalo, kasi nung makilala mo ang Panginoon. Amen po ba? Now, ang tanong, ang sabi dito, no? A good person produces good deeds from a good heart. Kaya nga yung puso natin, kung ito ay nakatama, sabi mo sa katabi mo, may tama ka. Kung yung puso mo ay may tama sa prinsipyo ng Panginoon, automatic, may tama ka. Automatic po kasi yan, lalabas yan, magmamanifest po yan. Amen po. At kapag yan ay nagmanifest, yung ituturo ng manifestation sa'yo, syempre good deeds din. Amen. Kaya nga ang sabi niya ng kanina, di ba? Inalimbawa ko na si Jonah.
Di ba? Opposite direction yung ginawa. Anong ginawa niya? Consequences. Kailanman ang good at bad, hindi pwedeng magsama. Kaya nga anong ginagawa ng mundo o ng tao? Pumipili siya. Di ba? Sabi mo sa kanila mo, di ba? Ngayon ang tanong, ano yung pinipili natin? Mabuti ba o hindi? Ngayon, pag hindi mabuti, anong nangyari? Katulad ni Jonah, automatic. Dahil yung buhay natin ay hindi nakatrack doon sa gustong gawin ng Panginoon sa'yo. Kaya ang nangyayari, may mga pagkakataon sa mga buhay natin, no, nakakagewang-gewang yung buhay natin. Pag sinabing gewang-gewang, halong-halong mga consequences yung mga nare-receive natin. Bakit? Kasi pinilit mo yung sayo. Amen ba? Kaya nga ang turo ng Panginoon, once you are being born again, ibig sabihin, nabago talaga yung buhay natin. At yun yung ipapatotoo natin. At kapag yung napatotoo mo, sayang mo sa gusto, lalabas yung good fruit sa'yo. Because, pag lumabas yung good fruit sa'yo, makikita nila na yung Biblia na dala-dala mo. Sino yun? Yung sarili mo. Amen. The Living Bible itself, it defines you. Amen ba? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? The fruit, sabi niya dito, the fruit God's desire is not external. Yung dinidesign ng Panginoon na maging bunga mo ay hindi yung panlabas. Sinabing external, panlabas, hindi panlabas. Yung itsura natin yun, yung sinasabing panlabas, hindi yan. No? Ang sinasabi ng Panginoon that good fruits, sabi dito, yung inside, our inner. Kasi na-born again tayo through our inner being. Kaya kung na-transform ka sa kaloob-looban mo, lalabas yan in external. Kung ano yung totoong tinanggap mo in your inner being, yan ay lalabas, magmamanifest. Ngayon ang tanong, paano ka mag-isip? Kaya nga sinasabi, kailangan yung pag-iisip natin kalupa na yung Christ. Ngayon ang tanong, kung yung puso natin ay hindi akma sa kalooban ng Panginoon, automatic, hindi magiging Christ centered o mind Christ yung pag-iisip natin. Amen po ba? Kaya nga sinasabi niya dito, no, ang tinitingnan yung bunga sinasabi ng Panginoon, yung panloob. Bakit? Kasi na-born again tayo in our inner, our spirit. Kung ano yung nasa loob, kung sino yung ikaw na nabago sa loob, yun yung lalabas. Kaya nagiging mabuting tao ka. Amen po ba? Kaya hindi ka na nakakagawa doon sa mga bagay-bagay na dinidesisyon natin dati. Alam niyo po ba, kung tayo po ay hindi totoong naborn, palagi ako wala, alata ng angkeni. Totoo po yan. Pero hindi yun eh. Kaya nga sinasabi dito, sino ba talagang totoong naborn again? Yung talagang totoong naborn again, yung lumalakad, righteousness. Yung righteousness ang pinipili, yung pagiging matuwid. Yung pagiging banal sa harapan ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible, hindi natin alam. Mamaya, bukas na makalawa, datang ni Lord, ito mo well prepared. Anong mangyayari sa atin? Lahat ng mga pinagpaguran natin mapupunta sa wala. Kaya nga tinuturo ng Bible sa atin, no, every now and then that we need to walk righteously. We need to walk in holiness because God is holy. God is righteous. Sinasabi natin, dinidefine natin, si Lord ay righteous. Si Lord, amen, ay powerful. So sinasabi natin, nakawangis natin ang pangkailangan, kapatid, pangatawanan mo ito. Pati sinabi mong kalupa may Lord, kalupa may talaga yung Lord. Hindi siya nagsasalungat. Hindi siya nag-o-opposite. Amen ba? Pati sinabi mong kawangis kay Lord, pangatawanan mo na yung kapatid. Amen ba? Lagan may yung siping mo ko talaga yung kawangis na yung Lord. Amen? Pangatawanan tani at suta na kini. Tinggap tani Lord, pangatawanan tani. Amen. Amen po ba? Hallelujah. The fruit God's desire is not external appearance of goodness through the trappings, no? Pag sinabing trappings, yung mga bitag, no? Mga bitag na meron tayo dati. Ano 'yan? Different kinds of religion, sabi dito. But the practical fruit of holy living.
Amen. Ang tinuturo ng Biblia sa atin, yung practical, yung reality, araw-araw ng buhay natin, tinuturo ng Panginoon that we need to live in holiness. May nakikita man o wala, si Lord nakikita niya lahat yan. Sabi ng Bible, walang pwedeng hilihim sa Panginoon, lahat ay lantad. Atin yung maragol, sabi natin, yung imagine me, Lord, yung buong ka lang, wala, computer yun. Yeah. Lahat nakikita ng Panginoon. Ngayon, ang nakakalungkot lang, andito na tayo. At suta napin, Kenny, tinggap ta ni Lord. Sabihan dyan, minsan sasabihin natin, Pastora, grabe ay Lord. Grabe ay Lord, mangusap ka na ako. Pakatawan ng tanit ako talagang mangusap ni Lord. Ano ba yung mga bagay-bagay na sinasabi ng Panginoon, yung mga bagay na hindi na dapat natin gawin at yung mga bagay na dapat natin gawin? Amen po ba? Nakukuha po natin. Kaya nga ang sito lalabas. Lalabas kung ano sino talaga yung merong mabuting bunga. Magmamanifest yan. At kapag yung mabuting bunga ay lumabas sa'yo in all aspect, kapatid. Hindi lang sa financial. Lahat ng aspeto ng buhay mo talagang lalabas yung talagang mabuti sa'yo. Pag pinili mo lang si Lord, Amen po ba? Huwag nating gayahin. No? Meron man tayong mga failures, meron man mga karanasan sa mga buhay na hindi naasahan. Nandyan na yan. Munipiting panabi yan. Nandyan na yan. Tanggapin na natin yan. Yakapin na natin yan. At ipagkatiwala nating lubusan sa Panginoon. Masakit, makatakot kapatid. Na lumwal ka pa kitang buri ng Lord. At yun nakakin. Kaya nga sabi ko, di ba, mag-stand out. Di ba, sa mga pageant, ano yung nag-stand out sa kanya? Bakit siya yung nanalo? Sa atin. Ano ba yung dapat mag-stand out? No, sa mga buhay natin. Nakukuha po ba natin? Sabi dito, God's people are to live that bear the fruit of righteousness, justice, and obedience. Sabi dito, ang bawat nilikha daw po ng Panginoon ay kailangan, ang sabi dito, ay mabuhay at magdulot ng maguting bunga ng alin? Ng katuwiran. Pag sinabing living in righteously, so kailangan po, no, hindi na mindset sa atin yung dating ikaw. Ano ba yung dating? Ano yung mindset dating ikaw? Ano yung dating mindset dating ikaw? Buri mo, di ba? Itang buri mo. Sabi kanina sa sa youth service, alam mo yon, yung enjoyment kasi sa mundo, temporary eh. Totoo yan. In example kanina, yun sa Disneyland. Bawat Pilipino, bawat tao, dinidesire nila na makita kung ano yung Disneyland. Diba? Ano yung meron doon sa Disneyland? At kapag daw, sabi kanina sa youth service, pag ikaw ay nakaapak sa Disneyland, parang yung, diba? Parang, kasi doon, ang sabi niya kanina, walang kapitang, tawag doon, yun yung buhay mo na hindi ordinary. Kasi parang habang nandun ka sa Disneyland, kasi yung Disneyland nakadesign para sa mga bata, habang at yung bala mo anak ko. No? Ngaw sa atin, no? I-Lord din makanya niya yan. At meron siyang hinihanda para sa atin. Minsan tatanggapin na lang natin, i-accept na lang natin. Ang nangyari, tumataliwas tayo. Jonah, instruction ng Lord kaya, binyenan niya. Niya pa kailangan lunukan yung dabuhalang asan pa. Di ba hindi yun? Kaso kaya siya dumaan doon sa sitwasyon na yun, na-receive niya yung consequences kasi nga nag-disobey siya. Ngayon sa atin, kaya minsan nakakaranas tayo ng ganito kasi nga yung pananaw ng kaisipan natin. Yung kaisipan natin hindi nagiging kaisipan ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, yung mga consequences ng mga pinagdadaanan natin. Di ba? Minsan hindi natin inaasahan. At eto po, church, no? Normal. Sino ba dito yung hindi nangangailangan financial? Sino ba hindi nangangailangan ng financial dito? Lahat tayo. Ang sinasabi ko lang dito, paano natin tinitingnan yung perspektibo, especially
For example, in our family, no, paano natin, no, paano natin tinitingnan o paano natin binibigyan, no, ng pananaw, no, kung yung negosyo natin gusto natin umasenso yan, walang masama diyan. Ngayon, no, sa other aspect ng buhay natin, paano din natin tinitingnan yung perspektibo na yan? In our relationship to God, in our ministry, in our growth to the Lord, paano natin tinitingnan yan? Yung perspektibo na yan. Baka kung minsan hindi natin namamalayan, we are after only doon sa ibinigay na pagpapala ng Panginoon, parang doon na lang tayo dumidepende. Kaya yung growth natin, hindi siya, ang tawag doon, hindi ganon. Diba? Sabi mo sa kapatid mo, diba? Kaya nga diba, ang turo ng Bible, anong turo ng Bible? Merong nauunang nahuhuli at merong nahuhuling nauuna. Didepende yan doon sa perspektibo ng bawat isa sa atin. Paano natin tinatanaw yung perspektibo ng Panginoon sa mga buhay natin? Amen po ba? Amen. Kaninang sabi ni Pastor, no, 3 years to 5 years, sabi niya sa mga kabataan, 2 to 3 years, paano mo tinitingnan yung sarili mo bilang estudyante? Sabi niya gano'n, magkakapamilya ka kasi ang usapan kanina, marriage. No? Paano mo ba tinitingnan, no? Yung perspektibo mo, no? Sa tinitingnan mo ba, no? Someday, no, yung asawa mo kasama siyang sumasamba, yung mga anak mo, nagiging part ba yan? Nagiging kasama ba yan sa perspektibo natin? Yung anak ko sa Sunday school, darating yung araw, magiging leader yan. Huh? Tinitingnan ba na? Hindi lang basta, alam niyo po, hindi lang sila nagsa-Sunday school. Kailangan as a parent, nakikita na din natin sila na gano'n. Halimbawa ko po dyan, yung mga kabataan sa Sunday school. Actually, nagtuturo pa nun si Ate Elsa, yung nanay ni Ate Van. No? Siya yung assistant pastor ko noon. Siya yung nagtuturo sa Sunday school. Sino po yung nakakakilala kay Ethel? Kay Ethel, si JC, si Majoy, at yung isa pa. Nanyang sila kitang neto, Mars. Alanekin, yun lang yung napahiwalay sa kanila. Akalimutan ko niya tuloy lagoy. Puyat siya yung balo ko yan. Jan, o Jan. No? Jan yun, si Jan Mark. Yan, si Dabdab. Yan, si J-Lo ba? Hindi pa si J-Lo. Si Dabdab. Yan, yung apat na yan. Yan ay bunga po ng mga Sunday school. JC niya nga kaya matuling niya, ganyan matuling niya pa rin. Amen. Yan po ay bunga ng mga Sunday school. Tingnan nyo naman po ngayon. Amen. Amen po. Nauna pa si JC sa mama niya at papa niya. Ngayon, for how many years, nandyan na yung mama niya at yung papa niya. Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo, kailangan po ganun natin tinitingnan yung perspektibo ng buhay natin. Amen? At yung mga bata na yan, yung anak natin na dinadala natin sa Sunday school, basta lang ba hindi. Kailangan meron din tayong mga pananaw na tinitingnan sa kanila according doon sa gusto ng Lord para sa kanila. Amen? Paano natin tinitingnan yung mga, sino pa yung mga sa Sunday school? Si Cedric, no? Hanggang Onenopia ay Cedric kanita, kulot siya po, hanggang yan, kuluya pa rin. Pero ngayon, mandam na yung kaya, mandam na yung plancha para unat na itambuak na yan. Yan yung mga bunga. No? Sabi ni Pastor kanina, 2 to 3 years, paano mo tinitingnan yung sarili mo? No? Sabi niya sa mga kabataan, kailangan tayo din. No, 2 to 3 years sa pagiging Kristiyano natin, paano natin tinitingnan yung pananaw na yan sa Panginoon? Uulitin ko, 2 to 3 years from now. Paano natin tinitingnan yung mga sarili natin? No, doon sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Tingnan mo uli yung katabi mo. Amen ba? Paano natin tinitingnan yung mga sarili natin? Amen? Hallelujah. Ano pa ang sabi dito? Now, how do we go about producing this good fruit? Paano daw sabi dito, no? Na makukuha itong mabuting bunga na to. Paano tayo magpo-produce ng mabuting bunga? In John chapter 15 verse 1 to 16, no? Basahin nyo na lang po yan sa mga bahay. Pero yung binubuo po, ito pong pinaka conclusion po. Ay, conclusion, ang tawag dito,
summarize po ng John chapter 15 verse 1 to 16, a branch cannot produce fruit. Ang sabi dito, if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful apart from Him. So di po ba, nakakita na po ba kayo, ano ba ang ibig sabihin ng vine? Yung mga halaman naman, iratang kukulate, ano niyo, magbigay po tayo ng mga halaman na kumukulate. Ampalaya, ano pa? Kalabasa, upo, ano pa? Ubas. Ang sabi po dito, no, ang sobra, no, pag sinabing severe from the vine, kapag pala yung vine, no, o yung baging ay nasobrahan po, hindi rin din pala tutubo ang isang halaman. Oo, ang sabi dito. Kasi ito yung sabi niya eh. A branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful apart from me. Our lives, sabi dito, bear good fruits only. Hallelujah. When we stay connected to the source of growth. Magbubunga lang daw po ng maganda yung mga buhay natin. Ang sabi dito, kapag tayo ay konektado doon sa pinagmulan ng source. Yung ampalaya, bago yung mangulate, seed siya pa yan po tang tenam ni. Yung mga tinanim ni Pastor doon sa baba, yung mga beans, tinanim niya yan, mga buto lang yan, bilog lang yun, tinanim niya. Ngayon po kukulate na lo. Bakla kinulate, kinabielen, burina sabyan, may alaga lang todo. Akakwayula po. Megbalag no po, atino pong kinulate na lang ditak-ditak. So, yung burina sabyan, so ibig sabihin, yung tinamnan na lupa ni Pastor ay maganda. At hindi lang basta maganda, ang ginawa pa niya, inalagaan niya. Ano yung mga inalagaan niya? Paano niya ginawa ito? Pendilig na lo. Ano pa? Every now and then, minuminutwa, tapos silipa na lo. Yeah? Pag nakita niyang meron ng kumuha, ang ginawa pa niya, eto, dahil nakita niyang bumabalag na, ano pa yung ginawa ni Pastor? Naghanap na siya ng mga gagamitan doon sa kanya, doon sa vine na retang kukulate. Anong ginawa niya? Leg dinina niyang talingin. Banta retang baging, atin lang. Puntalan. Now, madali ba ang pagtatanim? Madali ba? Basta tenam. Yun yung sinasabi dito. Hindi lang basta natin narinig ang salita ng Panginoon. Bagkus ito, kinukultivate natin, inaalagaan natin. Ang nangyayari po sa atin, narinig dito, labas doon, narinig dito, takpan! Takpan mo! At pagkatakip mo, imaginean mo na, Lord, imburi mong doon sa mensahe mo. Lord, ano yung purpose mo dito sa binasa ko? Amen. Huwag nating pakawalan. Sabihin mo, huwag nating pakawalan. Alagaan natin yan. Amen ba? Sabi dito, our lives bear good fruits only when we stay connected to the source. Sino ba yung source? Sino ba yung pinagmulan ng lahat? At wala na rin makibat. Sino ba ang pinagmulan ng lahat? Kailangan you are always connected to the source. Kapag konektado ka sa source, hindi ka mawawalan. Ngayon ang tanong, sino yung source mo? Bota yung source mo, itang 50 ng 30. Amen? Sino yung source natin? Sino po yung source natin? Galatians chapter 5:16 to 26. But when the Holy Spirit controls our lives, He will produce this kind of fruit in us. Wow! Amen! Kapag daw ang buhay natin ay kontrolado ng banal na Espiritu, mas lalong nakakapamunga ang bawat isa sa atin. Amen! Amen ba? Di ba sinabi ng Galatia sa 5:22-23 yung bunga ng Espiritu? Amen ba? Nakokontrol through the Holy Spirit yung buhay natin.
buhay natin. Amen po ba? Amen ba? Amen po. O malungkot kayo. Ano ba yung nakikita nyo sa buhay natin at paano mo tinatanaw? Yung perspektibo ng Diyos sa'yo. Amen. Yung pananaw natin dati, di ba? Mas masarap yung nagbibigay kesa sa ulitan kaya, mas masarap ang nagbibigay kesa sa totoo po yan. Romans chapter 7, 4, 6. Now you are united with one who was raised from the dead. Hallelujah! Tayo ay nagkaisa na. Ngayon, sino yon? Yung namatay. At muling nabuhay. Sino yon? Yung bit-bit mo yung pangalan niya, pag tinanggal mo yung IAN, ano yung matitira? Christ. Ang sabi dito, no? Tayo daw ngayon ay pinagkaisa na. Sino yun yung pinagkaisa? Nagkaisa? Ang sabi doon, yung namatay at muling nabuhay, no? Was raised from the dead as a result. You can produce good fruit. Ang sabi dito, that is good deeds for God. Kaya nakagawa ka na ngayon, no? Nagre-reflect na, meron na mga bungang sa'yo kasi bakit? Mas pinili mo ngayon. No? Natatanaw mo ngayon na ngayon, no? Meron ka ng kapartner, meron ka ng kaisa. Sino yung kaisa mo ngayon? Siyempre, pastora, yung asawa ko, baliban doon. Sino yung kaisa natin ngayon? Sabi ng Bible, tayo ay pinagkaisa. We are united ngayon. Amen. Why? Because the Spirit of God ay naninirahan na sa atin. Kaya nakokontrol na yung buhay natin. Questionable, kapatid. Kapag yung buhay mo ay hindi kontrolado ng Panginoon, sinong Espiritu ang nasa sayo? Dalawang spirit lang ang pwedeng mag-reign sa buhay natin ngayon. Ang tanong, anong Espiritu ang nag-reign sa'yo? Bakit merong mga desisyon tayong mga ginagawa na tayo mismo ay napapahamak? Amen ba? Nakukuha ba natin? Now, ang sabi dito, no? Now you are united with one who was raised from the dead. As a result, you can produce. Kaya nga nakaka-produce tayo ng magandang bunga ngayon. Nakakagawa tayo ng mabuting bunga. Kaya naging mabuting tao ka. Why? Because Christ ay nasa sayo. Nakokontrol na ng Panginoon yung buhay natin. Why? Yun yung sinasabi natin, not my will, Lord, but your will be done. Hindi yung kalooban ko na, Panginoon, kundi yung kalooban mo ang mangyari. Dapat po, yun yung lagi natin dinideclare. Dapat, yun yung laging sinasabi natin. In every decision na ginagawa natin, kasi sabi ng text natin, acknowledge Him. In all, sabi dito, lahat ng ginagawa natin, ang sabi dito, kailangan natin siyang alalahanin. Kapag meron tayong pinagdadaanan, naaalala ba natin siya? Tandaan po natin mga kapatid, yung joy ng mundo is temporary. Totoo yan. Siyempre, longing ko, di ba anong gagawin natin para sumaya tayo? Siyempre, maghahanap tayo dun sa ikasasaya natin, yung araw na yon. But after nung araw na yon, butang magdili-dili na ka na naman, yan na naman. The joy, pero yung joy ng Panginoon, forever, eternal, at pwede mo siyang i-enjoy every minute ng buhay mo. Itong patsehi na lakhak ka. Alakhak talaga ng langit. Yung pag humalakhak ka, talagang halakhak na nagmula sa langit. Amen? Kasi hindi mo, alam mo yon na in all aspect ng buhay mo, sinasama mo lagi si Lord. Kaya sinabi niya kanina, in all aspect ng buhay natin,
ididirect ka ng Panginoon sa tama. At kapag yung kalooban ng Panginoon, ang siyang inilagay mo doon sa una, iaayos niya yung lahat. Hindi mo na kailangan hanapin kung paano mo aayusin yung buhay mo. Si Lord ang mag-aayos niyan. Why? Because the Holy Spirit ang magkokontrol niyan. Hindi ikaw. Sabihin mo, hindi ikaw. Sino yung magkokontrol ng buhay natin? Ang Holy Spirit, si Lord Jesus, hindi ikaw. Kapag ikaw ang nagkontrol ng buhay mo, kapatid, boring. Alam mo bakit boring? Ngayon ni Miley ko, puta nga gana ka mo na naman yung problema mo. Gumagana ka na naman. Tama? O puta ka tsuno naman detang magpatula, kaya ka may sayana ka na naman. O puta magdili-dili na ka na naman. Ngangana ka na naman. Itong sasabihan ko na, acknowledge may Lord. Ito kasing joy, ito forever, yeah. Even in every minute ng buhay mo, hindi mawawala yung joy na yon. Kasi the joy of the Lord, yung kagalakan ng gagaling sa Panginoon, ay kalakasan natin. Yung joy ng mundo, hindi kalakasan yun. Kasi hindi naman problema mo. Nakukuha ba natin? Nakikita nyo ba yung pinagkaiba? Pero yung nanggaling na kagalakan sa Panginoon, ano man yung ibibigay ng Panginoon, na-appreciate mo siya. Di ba? Itang sabihan na kasanting na ning asawa, ay, thank you Lord. Kalago na ning asawa mo, thank you Lord. Di mo na yung asawa mo na malaguya yan. Na-appreciate niya ba yung asawa yo? O tayo burilawen yung asawa yo. Puta ka lang sabihan niya yung asawa yung pastora. O kanino yung asawa yan? Di ba? Na-appreciate ba natin yung mga asawa natin? Eto pa, patsiya ba kakik may asawa mo, masaya ka? Hallelujah. Sabi po dito, because of Jesus' power over death, and in the dwelling of His Holy Spirit, our old nature is put to death. Ito yung sinasabi ko kanina. Allowing the new nature to produce fruit. Yung old nature na sinasabi dito, yung dating ikaw, yung sinasabi ko kanina, hayaan natin yung bagong ikaw. Ano yung bagong ikaw na yun na tinutukoy ng Bible? No? Yung bagong ikaw na tinuturo ng Bible, you have a transformed life. Meron kang bago, merong buhay na pagbabago sa'yo. Para sa akin, ha? Buhay na bago. Pag sinabing bago, may na-transform, may nabago sa'yo. Kaya nga yung pag-share ng gospel, hindi na madali, ay hindi na mahirap. Bakit? Kasi through your life, na-encourage sila. Sipan mita, di ba, Lord, tuturo na yung kamakipate, manyaman nita. Yung dating ikaw, marakal ka kapate. Yung dating pagkatao mo, mananiwala ko, marami kang kaaway, pero si Lord, tinuturuan tayo para maging mabuting tao. Biro mo may Kristyano ka lang ang kapate ngeni. Sino dito yung naging Kristyano, marami pang kaaway. Amen? Nung nakay Lord tayo, naging mabuting tao ba tayo? Ba, dapat ala na ang kapatid. Kasi turo ng Bible, kaya kailangan tamo sabi dito, because of Jesus' power over death and indwelling. Pag sinabing indwelling, naninirahan, nananatili yung presensya o banal na spirito sa mga buhay natin. Kaya nakakaproduce tayo ng magandang bunga. Amen. Sabi dito, should Christians care how productive they are at work or in business? Tuon naman po yan. Sabi ko nga kanina, yung pagiging productive po natin ay nagpo-produce yan sa mga buhay natin according paano natin ito tinitingnan, paano natin ito tinatanaw. Ang sabi po ng Proverbs chapter 12:11, ang taong masipag ay sagana sa lahat. Oh, mismo yung Proverbs, ha? Ano ibig sabihin nito? Kapag gumawa tayo ng desisyon sa mga buhay natin,
na tama sa harapan ng Panginoon, nagiging sagana ang lahat. Amen. At totoo yung sinasabi kanina nung teksto natin, yung kapag ina-acknowledge natin si Lord sa mga buhay natin, ang daming ibinibigay na revelation si Lord. Lahat ng mga instruction ng Panginoon, gagawin niya, tuturo niya sa'yo. O, indify mo muna mong gawan, ito yung hakbang na gagawin mo, ito yung pangalawa, in detail ibibigay. Kasi, Pastora, bakit hindi ko nare-receive? Parang wala akong nare-receive na direction galing sa Panginoon. Ngayon ang tanong, kapatid, ano yung laman nito at yung laman nito? Ito ba ay open sa lahat? Open ba yung puso natin sa lahat sa pagtanggap ng salita ng Panginoon? O ang tanong, baka naka-divided? Half kay Lord, half dito. Yung puso natin, half dito, half doon. Ang sabi ng Panginoon, kailangan buo. Amen po ba? Amen? Ang sabi po dito ng Proverbs 12:11, malapit na ako pumayari, ang taong masipag ay sagana. Totoo yan eh. Alaya pong kapupuntalan ng taong matamad. Kaya ko po maangari, kasabihan niya mo po yung tamad. Kaya sabihan niya, kwento ya mo po ito. Ano? Panaya niya yung mikera niya, kuha na niya yung bayaran. Amen. Sabi dito, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang hangal ay laging nagsasalat. Amen. Kaya ito yung tinuturo ng ating teksto eh. Ano ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay gumawa ng pamamaraan ng mundo at hindi sa pamamaraan ng Diyos, lagi kang salat sa lahat ng pagkakataon. Pero kapag ikaw ay gumawa, naging masipag ka, unang-una, inuuna mo si Lord, hindi ka mawawalan. Tutuyo po yung sasabihan ng Lord. At isa pa, wala po tayong pwedeng pagmalaki sa Panginoon. Lahat ng mga source natin nanggaling sa Kanya. Isipin nyo, magdududa ka pa, yung source natin, siya yung lahat. Siya yung pinagmulan ng lahat. Magduda ka pa? Di ba? Sino ba yung nagdududa dito kay Lord? Ay, ako magduda kasi yung source tamo. Kayangan. Sabi ni Bible, even hininga mo kaya eh. Ngayon magduda ka pa. Ay, tingkang problema pa siya may duda ko. Ing lago mo ngayon, ang santing mo ngayon, ing hininga mo na yan. Menibatan kayo, tas magduda ka. Sabihan mo kay siping mo, kapatid, di mo gagawan yan. Amen. Pagkatiwala mo ang kang Lord, yung gana-gana, Lord, yung gawang paralan, king gana-ganang bagay. Ay, tutuya po yan. Tutuya po yan. At tatandanan kaya kanito, ini siguro, malapit na ako pong mayari, i-testify Kim. Kwento kaya muna, yung first time niya pumunta kay ni Pastor, nung unang pumunta dito sa Pastor Novo, pumunta po siya doon sa bahay namin. Yung bahay po namin noon, bahay niya pumunta. Talagang pinapakit kaya, pinakita ko yung bahay namin, walang lihim, pinakita ko. Yung bahay namin noon, alam niyo po yun, pag umuulan, parang umuulan din sa loob ng bahay. Ating kalderong marami. Tapos po, tantala nga ako. Aliwaliwalang design. Natapos. Ating caltex, ating petron. Balo na nga po yan. Kaya papuntalan miya ka rin, mumuntaya ka rin, ganingal daw, puntaya ka rin. And then, peluban miya gimbalemi. Kasi yun yung sinasabi dito eh. Itang alakang, kumbaga, alakang dapat ikahiya nung balo mong tutu. Tama ba? Pakit miya nga po yan. Tapos, alakaming running water, menyakluya ke luwal, menyakluya ke binakilababo, pepa buren ke. Ingena mo po ako. Yan po mitawa na kami, kukutang na ka na ako na anuya ito. Sabi ko kaya, ingmeto na pong piyakapa nabilin ka na. Isa sa mga inabili niya sa akin. Kailangan sabi na, kaya yung CR talaga, yung pepalago ko kasi ito yung burina. And then, yung bahay po namin na yon,
Makakawani kami po kasi. Tapos alam niyo po, nung nagawa yung bahay namin, nagkaroon ng taas, baba. Nung una pong nagawa yon, tapos bumaba ako, alam niyo po yon, yung tutuya po yun, siguro ngayon kaya pa-reveal. Yung unang akyat ko po dun sa second floor, tapos pagbaba ko dun sa hagdan, umiyak, wala pong tigil yung iyak ko. Walang tigil yung iyak ko. Alam niyo bakit? Kasi sobra akong na-appreciate si Lord na kahit, alam mo yun, yung pangarap na dati na drawing, nagkaroon ng katuparan, ano yung naging susi? Hinayaan namin si Lord nang gumawa para sa amin at hindi namin hinanap yon, si Lord ang nagbigay. Ano yung revelation nito? Mag-flow ka mo kitang gagawa ng Lord. Mag-flow ka lang doon sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mong ipipilit yung hindi niya kalooban. Hayaan mo si Lord, no? Hayaan mo si Lord yung mag-move, gumawa ng paraan. No? May gagawa ni tangina buri. Paborin may Lord yung mag-move kitang kalooban na aliway tang will. Kasi pag ginawa mo yung kalooban niya at nag-stay ka doon sa presence ng Panginoon, higit pa. No, doon sa inaasahan mo ipagkakaloob niya. Ang susi lang dito, kapatid, ka mainip. Kasi mainipin ko. Sabi mo sa akin, ka mainip. Mainip, datang niya mo rin itang para kaya katamo. Amen. Ngayon, ang turo nito, ano sabi dito? Ano yung itinatanim natin? Masama ba yan? Mabuti ba yan? Yun yung lalabas. Amen ba? Paano natin tinatanggap yung good fruit, yung salita ng Panginoon sa buhay natin? At kapag tinanggap natin yung salita ng Panginoon, keep it to your heart and start to declare. Amen. Deklarahan mo, kapatid, katutok ng manalangin. Ka maging mainipin. Sabihan mo kaya sipin mo, ka maging mainipin. Masyado tasing mainipin. Ano yung isa sa mga bunga ng Holy Spirit? Patience. Amen. Nakukuha ba na? Ka mainip. Hallelujah. Ano pa sabi dito? The Bible consistently teaches the hard work brings prosperity and success. Ang sabi dito, ang Biblia ay itinuturo sa atin consistently. Ibig sabihin ng consistently, tuloy-tuloy, katutok ng. Amen. Consistently. Ang sabi dito, consistently doon sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, according to sa pinapagawa ng Panginoon. Ano yung pangako niya? Hard work. Ano sabi ba? Brings, sabi dito, prosperity, kasaganaan at katagumpayan. Amen. Ano yung susi dito ang sinasabi ng proverb? Kailangan maging masipag ang bawat isa sa atin. Amen. Ka maging tamad. Impanayan tamo, easy. No. Amen. Patsing bagit, pengarap tamo, easy. Saguli ang mawalayan. Pero itang bagay na anyaran tamo, many batanya kalor, linabas tamong proseso. Putang dinatang ngayon, balo mo na yung makanano mo yung talanan, makanano mo yung ikip. Amen. Nakukuha ba natin? 2 Thessalonians chapter 3:6-10. Ano ba yung sinasabi niyan? Stay away from any Christian who lives in, sabi dito, idealness and doesn't follow the tradition of hard work we gave you. Sabi dito, iwasan mo daw yung mga taong ganito. Yung tinuturuan ka para lumayo sa Panginoon, iwasan mo daw yan. Amen. Yung mga hindi nakakatulong sa'yo, sa paglago mo sa Panginoon, iwasan mo yan. Sila yung magpapalayo sa Panginoon. Sila yung magpapalayo sa'yo sa Panginoon. Ano yung mga yan? Yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, na hindi nanggaling sa Kanya. Christians are expected to be productive so they don't become burdens to others and being bad example to the world. Sabi po dito, ang bawat mananampalataya, ang bawat mga believers, ang sabi dito, ay ine-expect ni Lord Jesus na maging productive.
Bakit? Ang sabi dito, para hindi na daw tayo isa pa sa mga binabarden ng mundo. Isa pa sa iniisip ng mundo, no? Ng ibang tao, bagkus ang sabi dito, being bad example to the world. O, nasa sa atin yan. Kung ano yung ipinapakita natin, no, yun yung legacy na maiiwan natin. Amen po ba? Amen po ba? In Matthew chapter 25 verse 9, last verse, sabi dito, use wisely what you've been given and you will be given to you. Sabi dito, no, gamitin daw natin, no, ng may katalinuhan. Ano man yung mga bagay na ibinigay sa atin at paano daw natin ito ibibigay sa iba. Ano ba yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ngayon? No? And ang sabi niya dito, gamitin daw natin yan. Sabihin mo sa katabi mo, wisely. Amen. Amen po ba? May natutuhan po ba ang bawat isa sa atin? Now, ang sabi po dito, bago po tayo matapos, mag-worship po tayo kay Lord. Ang sabi po dito, isa sa mga inihingi ng Lord sa atin, na tinitingnan natin, yung perspective natin sa buhay, it's involved our relationship and character. Amen. Now, sige po lahat tayo ay tumayo. No? Now po, no? Malaking factor po pala, no? Yung ipinapakita natin o ipapakita natin, no, sa mundong ginagalawan natin para makita natin yung perspective ng Panginoon sa mga buhay natin, yung relasyon and even our character. Amen. Church, no? Ang tinuturo po ng Panginoon ngayon, no? Kung ano yung mga bunga na gusto nating i-manifest, mag-manifest, makita sa mga buhay natin. It depends doon paano natin i-accept yan sa isip natin at sa puso natin. Amen. Hindi lang basta natin tinanggap, kapatid. Baskus ang sabi dito, i-keep natin yan. And after natin ikinip sa puso natin, huwag nating hayaan na mawala. Start to declare. Amen. And sabi dito, ang perspective ng gustong gawin ng Panginoon para tayo ay makapag-produce, no, ng magandang bunga, it depends, no, our character and our relationship. Our relationship to our family, to your siblings, to your son, to your daughter, ano pa? Relationship with God, relationship with your members, sa ministry mo, paano ka nagre-response, and then, isa pa, yung character natin, yung pag-uugali natin. Amen. Once naka-tie up itong dalawa na to, no, doon sa kalooban ng Panginoon, kapatid, makikita natin, no, yung perspective ng Panginoon na gustong mangyari sa mga buhay natin. Pwede bang yung chorus nung yung Reaching for You, meron akong nakita doon. Sige, pakitingnan niyo yung chorus. Isa pa? Sige. Sige, isa pa. Ayan. Ayun. Sabi dito, tingnan niyo yung chorus. The power of heaven revealing your purpose in me. Next. As I'm. Amen. Hallelujah. Can we worship the Lord? Amen. Imay-himayin po natin. Gawin nating panalangin tong awitin na to. And nothing is impossible to God. Taong makasalanan na ni-reach out ng Panginoon. Amen? Amen ba? You are nothing. But ni-reach out tayo ng Panginoon to save us, to forgive us. Amen? At hindi natatapos doon. No, ngayon, as we worship the Lord, no, i-reach natin kung ano yung talaga yung kalooban ng Panginoon at mag-reveal ang kalangitan sa mga buhay natin. There is power. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name. Pasalamatan natin ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. O, sambahin ang ngalan mo. Sige,
Deklarahan mo yung awitin na yan. Just open your mouth to praise God. Sa pamamagitan ng awit na to, tayo ay minsan pang magpapasalamat. Yes! Taong makasalanan, inabot ka ng Panginoon to save you from fear, from doubt, from sickness and disease. Hallelujah! Thank you, Lord. Yes, Jesus. Come on, church. And I stand here before you in wide open Yes. Namamangha ka ba sa gawa ng Panginoon sa buhay mo? Kamangha-mangha ka, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Sige, awitin pa natin minsan pa yung awitin na yan with power. Hallelujah. Thank you, Jesus. I can't believe the way your love Yes, Lord. hold on me. Hawak-hawak mo ko, Panginoon, sa bawat umaga, Panginoon. Mas lalo kong nakikita ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. You lift me up Yes, Lord. Hallelujah. on solid ground. Thank you, Lord. All of my days belong. Yes, lahat ng araw ng aking buhay, Panginoon, ay sa'yo. Yes. Tayo ay nanggaling sa kanyang hininga. Fills my heart. You are our source, oh God. Come on, church. Hallelujah. Thank you, Lord. And I stand here before you in wide open wonder, amazed as the glory. Come on, church. Tiklarahan natin ang awitin na to. The power of heaven reveals your purpose in me as I'm reaching for you. And I stand here before you in wide open wonder, amazed. Kami namamangha sa iyong mga gawa, Panginoon. Your grace is sufficient for us. The power Yes, hallelujah. revealing Come on, church. purpose in Thank you, Lord. Hallelujah. Sa iyong malakas na siningas, tiklarahan mo yan. Hallelujah. And I stand here before you in wide open wonder, amazed as the glory of the power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Come on, church. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we bless your name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sige. Patuloy mong sambahin ang Panginoon sa oras na to. Pasalamatan mo siya. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. For the last time. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you.
Thank you, Lord. Sige po, manatiling nakataas yung ating mga kamay. Pasalamatan natin ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. We worship your name, O God. Salamat, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Seeking God's will first brings perspective. Amen. Paano natin tinatanaw, no, yung perspective ng Panginoon sa mga buhay natin? And I declare and decree right now, sabihin natin sa Panginoon, Lord, buuin mo ang aking relasyon, ang aking character, Panginoon, kagaya mo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Sige, habang nakataas yung ating mga kamay, manatili tayo sa diwa ng pagsamba as we go on, no, sa ating communion. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige, meditate natin yung kabutihan ng Panginoon. Sige, manatili tayo sa diwa ng Panginoon. I-appreciate natin. Thank you, Lord. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, Lord, binibless po namin, Panginoon, Lord. Inaalala ka namin doon sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa amin, Lord. I declare right now, Lord, your favor, your provision to us, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you, the power of heaven revealing your purpose in me. As I'm reaching for you, and I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The power of heaven revealing your purpose in me. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name, Lord. Thank you, Lord. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at ito'y kanyang pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na hinihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinuman ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Lahat po tayo ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pagkamatay at muling nabuhay, muling pagkabuhay para sa amin. Lord, na-appreciate po namin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil kami pinatawad mo, Lord, minahal mo, Panginoon. Lord, pinagaling sa lahat ng mga karamdaman namin, Panginoon. Kinuha, Panginoon, ang aming kahinaan upang kami maging malakas, Panginoon, kagaya ng aming Panginoong Yesus. Lord, salamat po, Panginoon. Inaalala ka namin, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sige, kainin natin. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon, na binuhos doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakakaraan. Sa bawat latay, sa bawat sugat, sa bawat paghampas, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Lord, kinover mo, Panginoon, Lord.
Meron kang ibinigay na bagong covenant para sa amin, Panginoon, Lord. Thank you, Holy Spirit, na patuloy nagduduwal sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, Lord, sa pagpapala, Panginoon, financial, spiritual at emotional, Panginoon. Lord, salamat sa kalakasan, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, pabor, provision, Panginoon, kayamanan, Panginoon, na hindi maubos-ubos na kaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Ama. Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, din natin. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Sige, lahat tayo ngayon, taas natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Sige. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Ama, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na to, sa kaloob mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na patuloy, Lord, na inaayos mo, Panginoon, our inner being, Lord. Our inner being, Lord God, with our spirit and your spirit are united, Lord God. Kaya nga, Panginoon, kami ngayon nakakapag-produce, Panginoon, ng magandang bunga. We are bearing fruit because of you, O God. Na patuloy ka, Lord, na ninirahan sa puso, sa isipan at buong pagkatao namin, Panginoon, Lord. Our relationship and character, Panginoon, it involved, Lord God, our perspective in life. And how, Lord God, kami, Panginoon, ay maging productive, Panginoon, in all aspect ng buhay namin. We declare and decree right now, O God, the mind of Christ, Lord, ay patuloy na mag-rule, patuloy na mag-reign sa aming kaisipan, Panginoon, sa oras na to, sa pangalan ni Jesus. Patuloy namin binubungkal, Panginoon, ang aming mga puso upang tanggapin, Panginoon, ang pagpapala, Lord, your word of wisdom, the word of God, Lord, to empower us, Panginoon, at ito'y magre-reveal, Panginoon, Lord, yung totoong bungang nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord. As we move, as we go on, Panginoon, sa buhay na to, Lord, kasama ka namin, Lord. I declare and decree right now, Lord God, Lord, the path na tinatahak namin, Panginoon, ay patungo sa iyo, Ama. Kaya nga po ngayon, Panginoon, we declare and decree right now, kami ngayon, Panginoon, ay magre-resulta, Panginoon, that we are already productive, Lord God, our perspective in life, Lord, through, Lord God, our family, our ministry, our job, Lord God, in the name of Jesus, Lord. I declare and decree, O God, the everlasting of the Father, Lord God, be moved, Lord, sa mga buhay ng iyong mga anak sa oras na to. I declare and decree right now, God, tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy ang iyong paghahari, Panginoon, tuloy-tuloy, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman, Lord, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik sa iyo ngayon ang pinakataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Now po, sige po, makakaupo na po tayo. Lahat po ng mga graduates po, no?